Okay, pag-usapan natin itong si vlogger na si Jesus Duque na binulgar niya itong kagaguhan nitong si DPWH Secretary na si Vince Dizon. Kasi po, itong ipapakita ni Jesus Duque, this is located from Jose Abad Santos, Davao Occidental, Philippines. Sa pangalan na Davao City, itong flood control na project na ito, tinawag itong ghost project ni Vince Dizon. Ngayon itong vlogger na ito na si Jesus Duque, pinatunayan niya na hindi po ito ghost project. Kasi may nakita naman eh. Okay? May nakita. Pero, itong si Vince Dizon na may klarong ghost projects sa lugar ni BBM, sa lugar ni Sandro Marcos, wala. Nga. Wala niya, hindi niya tinawag na ghost project. Binabaliwala ni Vince Dizon. So, pinaliwanag dito ni Jesus Duque na ito yung tinawag na ghost project sa Davao nitong si Vince Dizon. Okay? Ganito po kagarapal itong si DPWH Jesus Duque naman itong si may tumatawag kasi ganito po kagarapal itong si DPWH Vince Dizon. Nahalatang halata na halik rin sa puwet ni BBM. Ito i-play natin itong video na ito. Ipapaliwanag ito ni vlogger Jesus Duque. Clearly, this is not a ghost project. Kasi may mga estruktura. Mga katagang binitawan ni Secretary Vince Dizon doon sa Ilocos Norte. Noong in-inspection niya yung mga tulay, na puro poste pa lang. Pero ito may estruktura. Ayan o. Tapos na estruktura ng flood control project. Yet, this was declared as a ghost project. Dito, sa kinatatayuan kong ito, minura at tinawag na gago ang district engineer, si D.E. Larete, ni Secretary Vince Dizon. Dahil daw bakit niya binayaran ang proyektong ito nang hindi pa tapos. Ano ito? As early as 2022 nang ito ay tinayo, may report na ang Daily Tribune na nagsasabing nagkaroon ng pagguho at pagkasira ng mga strukturang ito. At noong January 2025, sumulat ang DE sa construction company para i-impose ang warranty dahil nasira nga ang ibang portion ng flood control project na ito dahil sa Buhawi. Imagine that one hindi siya ghost project. Tapos nasira, may warranty pa. Ganyan magtrabaho ang Davao. Pero itong garapal na DPWH secretary na si Vince Dizon, tinawag niya itong ghost project. Anong tawag mo dito kay Vince Dizon? Di ba? Ano ka eh? Garapal ka. Bastos ka sa mga taga Davao. Bakit ba pinipilit ni Vince Dizon na ito ay ghost project at hindi yung mga proyekto sa Ilocos Norte? Ibibigay ko sa inyo ang rason kung bakit. Okay. Ngayon, pinuntahan ito ni Vince Dizon. Sa palagay ko, dahil sa rason na ang kontraktor nito ay Diskaya, Saint Timothy. Pangalawa, dahil ito ay kontrata pa noong panahon ni PRRD 2022. Alam na. So parang iniisip ko, ang gustong palabasin ng administrasyon na ito ay noong panahon ni Digong merong ghost project. Ano ito? Hindi naman ito ghost project eh. Andyan yung istruktura. Paano nagkaroon ng istruktura na bago? It's because inimpose ng district engineer yung warranty, ipinagawa ang sira at ipinaulit
At ngayon ito'y tinayo na. Ayos na. Pero ang district engineer nakakulong pa rin. Ang Grabe. kontratista dito nakakulong pa rin. Bakit? Dahil nga sinasabi ni Vince Dizon na ito ay ghost project. Paano na yung sinasabi niyang clearly this is not a ghost project kasi merong struktura. Anong ibig sabihin nun? Pagdating ba sa Ilocos Norte, magkaiba? Bakit ko nasabi? Dahil yung St. Matthew, another company of the Diskaya, meron silang flood control project na napuntahan namin sa Bislac. Yun ay malapit doon sa Dagupan-Lipay Bridge na hindi pinuntahan ni Vince Dizon, ha. Dagupan-Lipay Bridge sa Vintar. Hindi pinuntahan niya ni Vince Dizon. Puro postilan din yon ni Super Mario at ni Luigi. Sila lang ang pwedeng tumawid doon. Patalon-talon sila doon. Ngayon, doon sa kabilang Pampang ay ang St. Matthew na construction ng flood control project. Sira-sira yon. Bakit hindi i-implement ang warranty? Alam niyo kung bakit? Kasi may partner doon ang St. Matthew. Yun ay ang Heckler Construction. Alam niyo kung bakit kailangan ng Diskaya doon? Kasi hindi sila aabot sa ceiling ng amount. So, doon sa hearing sa Senado, sinasabi ng Diskaya na hiniram lang ang kanilang lisensya. Ito hindi hiniram ang kanilang lisensya. Sila mismo. Kaya ginawa nila yung warranty. Pero doon sa Ilocos, hindi. Alam niyo bakit ko ginagawa ito? Kasi nagiging unfair na kasi. Yung ibang mga DE, pinapakulong, binubulyawan, pero pagdating doon sa Ilocos Norte, hindi. Correct. Kaya minabuti kong pumunta dito para tingnan. Nagsaliksik ako kung anong pwede kong makuhang impormasyon dahil kahapon nang makita ko si Vince Dizon, abay, ang lumanay, nakikipagbiruan pa sa mga district engineer, samantalang ang ibang district engineer ay pinapagalitan niya. Basta ako, maninindigan ako sa sinabi niya. Pag may struktura, it's not a ghost project. So I don't think that this is a ghost project. O paano? Paano? Sayang ang bayot. Okay, so ayan, no. Unang-una ay palakpakan dito kay vlogger Jesus Duque. Ayan. Palakpakan. Sir, thank you po sa iyong paliwanag. Thank you po sa iyong ginagawa, vlogger Jesus Duque. At ayan, pinatunayan nitong si Jesus Duque na bias talaga itong si DPWH Vince Dizon, no? At halatang halata na ang ugali nito ni Vince Dizon ay bangag rin. Ewan ko lang kung bakit niya ginagawa yan. Nagtatanong lang tayo. Ano ba, Vince Dizon? Magkano bang maleta ang na-receive mo? Bakit ganyan ka? Parang pinipili mo lang ang mga flood control. This is unfair sa ginagawa mo. Kung totoo mang itong sinabi ni Jesus Duque na nakakulong itong mga contractors dito, this is unfair. No? Dapat malaman po ito ng taong bayan. Okay? So kayo mga audience ko dito sa Donmar TV, ano masasabi nyo dito? Anong masasabi nyo dito sa Administrasyong Marcos ni na Vince Dizon? Sila ba ang tunay na nagpahirap ng ating bayan ngayon? Mag-comment kayo Babasahin natin ang inyong mga komento. Okay? Like and share na lang para makatulong tayo, no, na malawak po ang awareness ng mga Pilipino patungkol dito sa mga isyong ganito, no? At sa mga bago pa lang dito sa aking channel, subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga trending na mga balita. Okay?
See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. God save the Philippines.